الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, tayo po ay nagpapatuloy sa ating napakahalagang usapin. Walang iba kundi ang mga bagay na dapat nating paniwalaan. Ayan. Ang mga bagay na dapat natin sampalatayaan pagdating sa usaping kabilang buhay. Alhamdulillah, kahapon ay nasimulan natin pag-usapan ang mga bagay na may kinalaman dito, kung saan napag-usapan natin ang 5 yugto na pagdadaanan ng buhay ng tao, o di kaya ng tao, o pinagdaanan ng tao dito sa daigdig. Ayan. Una doon, walang iba kundi ang marhalatul adam, ibig sabihin yun yung yugto na kung saan hindi pa nalalang ang isang tao. Ikalawa ay ang marhalatul haml, nung ipagbuntis siya ng kanyang nanay. Ikatlo ay ang marhalatud dunya, nung isilang siya sa mundong ito. Ikaapat ay ang marhalatul akhirah, marhalatul barzakh, ibig sabihin noong mamatay siya, at ang unang baitang ng kabilang buhay ay walang iba kundi ang tinatawag na barzakh. Ayan. So yun yung pang-apat. Bago tuluyan mapunta ang isang tao sa kabilang buhay, o di kaya sa huling araw, ay dadaan muna siya sa barzakh. So kapag natapos na ang lahat, nagunaw na ang mundo at bubuhayin muli ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga patay, then dun na tayo haharap sa huling araw. Walang iba kundi ang Yawmul Qiyamah kung tawagin. Ayan. So yun na po yung huli at panglima at huling yugto ng pamumuhay ng tao, na kung saan makakamtan niya ang kung mapunta siya, doon na niya makakamtan ang walang hanggang pamumuhay. Kung siya ay mapunta, naway itampok tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila sa paraiso, sa kaaya-ayang pamumuhay sa paraiso. Ang mga taong makakapasok doon ay makakamtan nila ang kaaya-ayang pamumuhay sa paraiso ng walang hanggan. Ganon din na yung mga taong na paparusahan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, tayo nagpapakupkup at hinihiling natin kay Allah ang kaligtasan mula roon. Nawa iligtas tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa naglalagablab na apoy sa imperno. So ganun din po na siya ay mananahan sa naglalagablab na apoy sa imperno magpakailanman. Ayan. So yun na po yung huling hantungan ng isang tao. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mimma yakunu ba'da al-maut, kullu hadha dakhilun fil iman bil yawm al-akhir. Ang paniniwala sa lahat ng ibinalita, o sinabi sa atin ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kabilang sa mga magaganap o di kaya ay mangyayari pagkaraan ng kamatayan, lahat ng ito ay pasok sa pananampalataya sa kabilang buhay. Aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنسَانَ إِذَا مَاتَ. At yun ay dahil sa kapag ang tao ay namatay na, dakhala fil yawmil akhir, siya ay tuluyan ng nakapasok sa huling araw. Walihada yuqal, dahil dito sasabihin sa taong namatay, qamat qiyamatuhu, ibig sabihin ay nangyari na ang pagkagunaw ng kanyang mundo. Ibig sabihin, ang tao pala, kapag siya ay namatay, nagunaw na ang kanyang mundo. Ayan. فَكُلُّ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ, lahat ng mangyayari pagkaraan ng kamatayan, فَإِنَّهُ مِنَ الْيَوْمِ الْآخِرِ, lahat yun ay kasama sa kabilang buhay, kasama sa paniniwala o mga pangyayari sa huling araw o kabilang buhay. Idhan, kaya naman, ma aqrab al-yawm al-akhir lana, napakalapit ng huling araw sa atin. Ayan, ang ating huling araw ay napakalapit. Bakit? Anong tinutukoy dito na huling araw? Yung ating buhay, yung ating kamatayan. Napakalapit ng ating kamatayan, aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Laysa baynana wa baynahu illa an yamuta al-insan. Walang nasa pagitan nito at natin, o pagitan natin at pagitan nito, itong kamatayan, malibay itong huling araw na sinasabi, maliban ay ang kamatayan ng isang tao. Ibig sabihin, ang namamagitan lang sa huling araw ng isang tao ay ang kanyang kamatayan. Ayan. Kapag namatay na siya, na kung saan ang kamatayan ito ay napakaposible sa kada minuto na dadaan, sa kada oras na dadaan, sa kada panahon na dadaan, ito man ay umaga, ito man ay hapon, ito man ay araw o gabi, ito man ay isang linggo, ito man ay isang buwan o isang taon. So, lahat ng ating nabanggit na panahon ay posible. Posibleng ito lahat na mangyari o di kaya ay maganap ang kamatayan ng isang tao sa mga panahong ito na ating nabanggit, aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Ayan. So, ثم يدخل في اليوم الآخر الذي ليس فيه إلا الجزاء على العمل. Pagkaraan, kapag dumating na sa kanya yung kamatayan, ay papasok na siya sa huling araw o sa kabilang buhay na kung saan walang naroon kundi lamang ang pagkakaloob ng gantimpala sa anumang kanyang nagawa. So, ibig sabihin, huli na ang lahat kung iisipin mo na bumalik o di kaya ay pagbayaran ang mga hindi mo natugunan o di kaya ay humabol. Ayan. Humabol sa mga panahon na kung saan hindi mo nagawa ang mga tungkulin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun na po yung sinasabi na huli na ang lahat. Sapagkat pagdating natin sa araw ng pagkabuhay muli o di kaya pagdating natin sa muling pagkabuhay o di kaya ay sa kabilang buhay. Ayan, na kung saan magsisimula ito kapag tayo namatay, pagdating natin doon, wala na pong mangyayari kundi ang pagkakaloob ng gantimpala sa bawat isa sa atin. So tatandaan natin na ang batayan ng pagkakaloob ng gantimpala ay nakabatay sa kung anong nagawa ng isang tao.
Kung ang tao ay nakagawa, nung nabubuhay pa siya dito sa daigdig, ang kanyang mga ginawa ay ang pagsunod sa utos ni Allah at pag-iwas mula sa kanyang mga ipinagbabawal, then pagdating niya sa araw na yon, so yun din po ang magiging gantimpala. Al-jaza'u min jinsil amal, ang pagkakaloob ng gantimpala ay nakabatay ito sa kung anong uring gawa na ginawa ng isang tao. So kapag ang ginawa ng isang tao ay katulad ng ating sinabi, so ang gantimpala niya ay napakahusay na kaginhawaan. Ayan, na matitikman niya, mararamdaman niya, at makakamit niya doon pa lang sa kanyang libingan, na kung saan nabubuhay siya sa mundo na kung tawagin ay barzakh, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ayan. ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه النقطة. Kaya naman, obligado sa atin na mapuna o di kaya ay mapaalalahanan sa napakahalagang puntong ito. Fakir ayyuhal insan, mag-isip ka o tao, tajidu annaka ala khatar. Hindi mo ba ngayon ay kinakaharap mo ang tinding kalagayan? Ikaw ay nakaharap sa matinding kalagayan. لأن الموت ليس له أجل معلوم عندنا, sapagkat ang kamatayan ay wala itong takdang o di kaya ay wala itong panahon na batid sa atin. Ibig sabihin, hindi natin alam kung kailan ito dadating. Sabi nga natin, anytime ay pupwede itong dumating, kung saan sinabi pa ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kamatayan ay bigla na lang ito dadating ng hindi namamalayan. Ayan. Sa magkakaibang paraan. Ayan. Kad yakhruju al-insanu min baytihi wa la yarji'u ilay. Minsan ang isang tao lalabas sa kanyang bahay at hindi na makakabalik. Ibig sabihin, yung kanyang paglabas sa kanyang tahanan ay ito na yung kanyang huling paglabas. Di kaya yun na yung huling paglabas niya sa kanyang tahanan at hindi na makakabalik muli. So ibig sabihin, dumating na ang kanyang kamatayan. Wa qad yakunu al-insanu ala kursiyyi maktabihi wa la yaqumu min. Minsan ang isang tao ay umupo lang sa upuan ng kanyang opisina, din hindi na umabot na makatayo pa mula sa kinauupuan niya. Ganyang kalapit ang pagkagunaw ng mundo natin. Yun yung kamatayan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Marami na tayong napanood sa Facebook, no? Na kung saan ipinapakita doon yung mga biglaan na lang dinatnan ng kamatayan. Buti na lang kung sana datnan din tayo ng kamatayan sa panahon na nalulugod sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng panahon ng pagdarasal na kung saan kamakailan lang ay mayroong nag-viral na video na isang imam na habang nagsasala ng Fajr ay hindi na niya natapos ang pagsasala ng Fajr, sa kanyang sujud ay hindi na siya nakatayo muli. Ayan. So, yung ganung kalapit, no? Ganung kaya sabi ng ating butihing sheikh ay ma'aqrabal yawmal akhir lana, napakalapit ng kabilang buhay sa atin, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Minsan naman sa ibang pagkakataon, wa qad yanamu al-insanu ala firashihi walakinahu yuhmalu min firashihi ila sariri ghasli. Minsan naman ay matutulog ang isang tao sa kanyang kama, ngunit hindi niya alam na dadalhin na pala siya pagkaraan nito, no? Pagkaraan niyang matulog ay dadalhin na siya mula sa kanyang higaan patungo sa higaan na kung saan doon na siya uhugasan. Ibig sabihin, hindi na siya nagising na buhay, kundi natuluyan na ang kanyang pagtulog, na yun na ang natuluyan. Ibig sabihin ay dumating na sa kanya ang kamatayan, nagunaw na ang kanyang mundo nung mga panahon na siya ay pamatay. At hindi na siya nagising mula sa kanyang kama ng tulugan, ay napunta na sa kama ng hugasan ng patay.
Ayan. Kaya dapat aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ito yung khatar na sinasabi ng ating Sheikh. Ito yung napaka-delikadong kalagayan na kinakaharap natin, na hindi tayo dapat magbigay ng kumpiyansa dahil napakabilis. No? Minsan tatawid ka lang sa kalsada, yun pala hindi ka na makakatawid sa kabilang banda o sa kabilang panig dahil yun na pala yung itinakdang kamatayan ng isang tao, na kung saan maaring na disgrasya siya, maaring na high blood, maaring na heart attack, o ano pa mang sanhi ng kamatayan na maaring itakda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Ayan. وَهَذَا أَمْرٌ يَسْتَوْجِبُ مِنَّا أَن نَنْتَهِزَ فُرْصَةَ الْعُمْرِ. So ito daw ay bagay na kung saan ioobliga, hihilingin sa atin ang pagkakaobliga. Ibig sabihin, i-push natin yung ating mga sarili. I-impose natin sa ating mga sarili na an nantahiza hadhihi fursat al-umr. Ibig sabihin ay samantalahin natin yung pagkakataon na ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na buhay. Habang itong mga dumadaan na mga minuto, dumadaan na mga oras, dumadaan na mga araw, no? Hindi natin alam kung matutulog tayo mamaya ay magigising tayo. Hindi natin alam kung aabot pa tayo bukas o sa makalawa. So itong kasalukuyan na kung saan nabubuhay tayo ay samantalahin natin ito. Bitawbati ila Allah Azza wa Jal, na makapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ang dakilang kataas-taasan. Wa an yakuna al-insana daiman yastash'iru bi annahu taibun ila Allah. At kailangan maramdaman ng isang tao, damdamin ng isang tao na siya ay nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at siya'y humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng minuto, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon na dumadaan sa kanya bago pa siya bawian ng buhay, nang sa gayon dumating ang kanyang ajal, ibig sabihin yung takdang oras ng kanyang kamatayan, na wahwa ala khairi ma yuram, na siya ay handang-handa na para doon. Ayan. So, iba na po ang handa kaysa hindi handa, no? Parang tingnan natin, no, kung magbibigay tayo ng hambing, for example, na may pinuntahan ka tapos hindi ka buong handa. Ayan. So talagang magkakaroon ka, makakaharap ka sa malaking problema dahil sa kakulangan mo sa paghahanda patungo doon sa pupuntahan mo. So ganyan, mas lalong dapat nating paghandaan, aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, ang ating kamatayan. Ayan, ang ating kamatayan, dahil ito na ang final na destination natin. Ito yung final na patutunguhan natin, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Siguraduhin natin, kung tayo sinisiguro natin na maging handa bago mag-asawa, maging handa bago maglakbay, maging handa bago mag-aral, maging handa bago magkaroon ng anak, maging handa bago pumasok sa trabaho, maging handa sa lahat ng bagay, mas lalong dapat tayong maging handa o dapat natin pagtuunan ng pansin, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ang napakalapit, napakalapit na panahon ng ating kamatayan. Aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. فَيُؤْمِنُونَ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ. Ang mga Ahlus Sunnah wal Jamaah bilang pagpapatuloy ay naniniwala sa fitna. Ibig sabihin ng fitna, ang kababalaghan o di kaya ang pagsubok, matinding pagsubok na pagdadaanan o di kaya kakaharapin ng isang tao sa kanyang libingan. Ayan, namatay na yung tao. Sa kanyang pagkamatay, naniniwala ang mga Ahlus Sunnah wal Jamaah na kakaharapin niya ang matinding pagsubok. Ayan, doon sa kanyang libingan, kundi baga ito ay pagpaparusa doon sa libingan ay kaginhawaan, kahusayan, no? Magandang
kahihinatnan habang nandun siya sa kanyang libingan, na kung saan ang mundo na kanyang ginagalawan ay tinatawag na barzakh. Ayan. So mayroon ng extension. Yung barzakh, kung may hahamping natin ito, balikan natin yung 5 pagdadaanan natin. Unang pinagdaanan natin ay wala. Ikalawa ay ipinagbuntis tayo ng ating mga nanay. So yung pamumuhay natin sa sinapupunan ng ating mga nanay, ito po ay paunang yugto ng pamumuhay natin sa daigdig. Kasi kung tutuusin, nandito na tayo sa mundo. Hindi lang tayo isinisilang. Hindi pa tayo sinisilang sa mundo. Pero nandito na tayo sa mundo kasi yung sinapupunan na kung saan nabubuhay tayo doon ay nandito sa daigdig, naglalakad dito sa daigdig, umuupo, naglalakad, hihiga, dito sa daigdig, kumakain, umiinom ng mga at pinapakinabangan ang mga bagay-bagay dito sa daigdig. So in other words, kung tutuusin, nandito na tayo sa daigdig, hindi lang tayo tuluyan pang isinisilang sa mga panahon na yon. So kapag namatay ka, mapupunta ka sa barzakh. So pag nandun ka sa barzakh, yun na po yung kabilang buhay. Kaya lang, hindi pa yun yung mismong huling araw. Hindi pa yun yung mismong huling araw. Kundi mag-aantay ka pa na mangyari yung huling araw. Ayan. Pero nakapasok ka na doon, katulad kung paano nandito ka na sa mundo nung nandun ka sa sinapupunan ng iyong nanay. So nung nandun ka sa sinapupunan ng nanay, napapakinabangan mo ang lahat ng kinakain ng nanay mo. Kumain yan ng kung ano-ano ay nakakaapekto sa'yo. Sa pamamagitan noon ay na lumalaki ka, o di kaya sa pamamagitan noon ay pinapalago, dinidevelop ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong paglaki bilang isang sanggol, no, doon sa sinapupunan ng iyong nanay. So napapakinabangan mo na sa pamamagitan noon ang kabutihan dito sa daigdig. Kaya kapag gumawa ng hindi maganda, naninigarilyo, for example, kumain ng hindi maganda, yung nanay mo, so naaapektuhan ka din. Kumain ng masasarap na pagkain, malulusog na pagkain, din lulusog ka din. So depende kung ano ang kanyang pagkain na kinakain, ano ang kanyang iniinom, ano ang kanyang inumin na iniinom, papaano niya inaalagaan ang sarili niya. Kung mahusay, din humuhusay ka din. Kung hindi naman, so nakakaapekto din sa'yo. So kapag, same thing, kapag nandun ka na sa hayatun barzakhiya, so makakaapekto din sa'yo yung totoong mangyayari sa kabilang buhay. Ibig sabihin, kung ikaw ay makakapasok ng paraiso, so doon pa lang sa barzakhiya, nararamdaman mo na ng pahapyaw na sa iyong ipinapatamasa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ipinaparamdam ang kainaman o di kaya ay ang kaaya-ayang pamumuhay sa paraiso. Kung hindi naman, bagkus sa imperno ka, mapupunta, wal-iyadu billah, o ang tao, then ipaparamdam na sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ipapatamasa na sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bahagya ng pagpaparusa na mangyayari doon sa naglalagablab na apoy sa imperno. Ayan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, mananatiling gayon hanggang sa magunaw ang mundo, matapos ang lahat at buhayin muli tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa huling araw na. Ayan. So, naniniwala ang mga ahlus sunnah wal jamaa sa gayong pangyayari. Ayan. Al-fitnatu huna al-ikhtibar. Ang tinutukoy dito na fitna ay ang pagsubok. Ayan. Wal muradu bi fitnatil qabr. Ang ibig sabihin ng o di kaya ay pakahulugan ng pagsubok ng libingan ay ang sualul mayyiti idha dufina an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Yun yung tatanungin ng mga nakatalagang anghel na magtatanong sa kanya. Itatanong sa patay ang 3 katanungan,
itatanong sa kanya kapag nilibing na siya doon ang tungkol sa kanyang Panginoon, ang tungkol sa kanyang relihiyon, ang tungkol sa kanyang propeta. Ayan. So yun po yung tatlong katanungan. Tandaan ho natin ito. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Tatlo po ang katanungan na itatanong po sa atin pagdating ng araw. Una ay ang pagtatanong patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawa ay ang pagtatanong patungkol sa ating relihiyon, sa Islam. Ikatlo ay ang pagtatanong patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayan. So, وَذَلِكَ لِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَيْهَا. Ibig sabihin, gayon nga ang paniniwala ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaah sa mga pangyayaring ito o kabilang sa mga pangyayaring mangyayari pagkaraan nating mamatay. Ito daw ay dahil sa pagtukoy ng Quran at ng Hadith o di kaya ng Sunnah ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa mga bagay na ito. Ayan. Ammal kitab. Ang mga batayan patungkol dito mula sa kitab o ng Quran ay katulad ng sinabi ng dakilang tagapaglikha, walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan sinabi niya, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Ayan. So, ibig sabihin, papatatagin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan, papatatagin ni Allah subhanahu wa ta'ala silang mga sumampalataya. Bibigyan sila ni Allah ng kapanatagan. Ayan. Bibigyan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kapanatagan. Sino itong mga to? Ang mga sumampalataya. Ano ang kapanatagan na ibibigay sa kanila? Paano sila papatatagin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sa pamamagitan ng matatag na salita. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng La ilaha illallah. Ayan. Dito pa lang sa pamumuhay natin dito sa daigdig, maging sa kabilang buhay. So, ibig sabihin, dito pa lang sa daigdig ay natamasan na natin yung pagpapatatag sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at yung kanyang pagpapatatag na mangyayari sa atin. Nawa, ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga totoo at tunay na sumampalataya sa Kanya. Ayan. Ganon din sa kabilang buhay na kung saan papatatagin din tayo doon ni Allah subhanahu wa ta'ala na magsisimula ito sa hayatun barzakhiyah. Ayan, aming mga minamahal na kapatid, kulang sa pananampalatayang Islam. Fa inna hadha fi fitnatil qabr. Katotohanan ito ay sa mga pagtatanong na mangyayari tulad ng ating nabanggit doon sa libingan. Ito ay katulad kung papaano nabanggit sa dalawang sahih. Ibig sabihin, ang sahih ni Bukhari at sahih ni Muslim at yung mga iba pa sa kanila ay nabanggit ito mula sa hadith ni Barra bin Azib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam na mula sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayan. Subalit ang batayan nito pagdating sa sunnah, فَقَدْ تَضَافَرَتْ بِأَنَّ الْإِنسَانَ يُفْتَنُ فِي قَبْرِهِ. So, maraming nagsuportahan ng mga dalil. Maraming nagsuportahan ng mga dalil sa hadith na kung saan pinatunayan nito na ang tao ay tatanungin siya ng walang pagdududa doon sa kanyang libingan. Ayan, wahya fitnatun. Ito ay fitna, pagsubok. Ayan. Qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ang sinabi na ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol dito, innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum. Ayan, sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katotohanan, uhiya ilayya, ibig sabihin ay dumating sa akin ang revelasyon. Ayan, nireveal sa akin. Nireveal sa akin, sabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan kayo ay susubukin sa inyong mga libingan. Ayan.
ng katulad ng fitnatud Dajjal. Ang pinakamatinding pagsubok na dadating sa buhay ng tao ay ang kapag naabutan mo ang paglitaw ni Dajjal. Ito ang pinakamatinding pagsubok at wala nang mas matindi pa doon, no? Na dadating sa buhay ng isang mananampalataya, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. O di kaya ay kariban on malapit doon. Bagaman hindi totally katulad yung pagsubok na kakaharapin natin sa ating mga libingan, ay hindi katulad sakto ng pagsubok na kakaharapin ng mga tao sa kay Dajjal, no? Yung makakaabot kay Dajjal, pero malapit ito doon. Ayan, malapit doon. Ibig sabihin ay ikalawang matinding fitna na kakaharapin, pagsubok. Ito dapat yung pinaghahandaan natin. Tingnan nyo, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ganun na lamang katindi ang ating paghahanda, no? Pagdating sa kung halimbawa kukuha ka ng exam, licensure examination, bar examination, ano pa mang exam na yan, anumang uri ng exam na kukunin natin. So napakatindi ng paghahanda ang gagawin natin, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So nakakalungkot isipin, kung ginagawa natin yon, hindi natin sinasabing huwag gawin ang mga bagay na yun. Dapat nang natin gawin. Tama lang, no, na gawin natin na maging handa. Pero kung ginagawa natin yon, sana man lang, kung gayon tayo sa mga makamundong bagay, mas lalong dapat tayong maging handa sa pagtatanong sa barzakh. Ayan, sa kabilang buhay na kung saan ang unang yugto nito ay ang pamumuhay natin sa barzakh. So ikaw ba ay naging handa? Ikaw ba ay handang-handa na? Kung halimbawa dumating si kamatayan sa iyo, handang-handa ka na bang harapin, no? Nailibing sa libingan mo para sumabak sa mga pagtatanong na ito na gagawin ng dalawang anghel na magtatanong sa iyo. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Wa fitnatud Dajjal a'zamu fitnatin. Ang fitna, ang pagsubok, no, na maabutan mo si Dajjal, la'natullahi alayh, ang pinakamatinding fitna mula nang lalangin ni Allah subhanahu wa ta'ala si Adam hanggang sa magunaw ang mundo, hanggang sa tumayo ang pagkagunaw ng mundo. Ito ang pinaka matinding fitna na kakaharapin ng isang tao. Katulad kung paano ito ay nabanggit sa isang hadith na kung saan inulat ni Muslim o isinalaysay ni Muslim. Ayan, na nagmula kay Imran ibn Hasin radiyallahu anhu na sinabi niya, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, narinig ko, sabi ni Imran, narinig ko ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinasabi, ma bayna khalqi Adami ila qiyamis sa'ati amrun akbaru minad Dajjal. Walang mas higit na dakila pagdating sa pagsubok na dumating, no, sa usaping pagsubok na dumating sa buhay ng tao. Wala nang mas hihigit pa, wala nang mas matindi pa sa pagsubok na kakaharapin ng tao sa paglitaw o di kaya pagdating ni Dajjal. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ayan, napakatindi. Ayan. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه. Subalit sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba, bal qala li ummatihi, sa halip sinabi niya sa lahat ng kanyang umma, kasama na tayo doon, iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Kung lalabas si Dajjal na ako ay nasa inyo pa,
So, huwag kayong mag-alala sapagkat ako ang tatayo laban sa kanya. Hindi na kayo. Ibig sabihin, ang tatayo para makipagdiskusyon o di kaya para ipagtanggol tayo, para ilaban tayo. Ayan, ilaban tayo. Ay hindi na tayo ang lalaban para sa ating mga sarili. Ilalaban tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa kanya. Ayan. Laban kay Dajjal kung lilitaw siya na nasa inyo pa ako, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyakhruj, ngunit kung siya ay lalabas, walastu fikum, at wala na ako sa inyo, matulad ngayon. Famruun hajiju nafsihi, ang bawat isa ang siyang magiging tagapagtanggol ng kanyang sarili. No, kung lalabas si Dajjal na nabubuhay pa si Propeta Muhammad, ang tagapagtanggol natin si Propeta Muhammad. Pero kapag siya'y lumabas na wala na si Propeta Muhammad, ang bawat isa ay tagapagtanggol ng kanyang sarili. Kaya dapat tayong maging equip. Ayan. Dapat nating matutunan ang mga bagay na may kinalaman sa usapin kaya patungkol kay Dajjal, sapagkat ang bawat isa sa atin ang siyang magtatanggol para sa kanyang sarili laban sa kanya. Ayan. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Siya Allah ang ipinagkatiwala ko kay Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng Muslim. Ibig sabihin, ipinaubaya ko kay Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng Muslim. Ayan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, kailangan natin na magkaroon ng matinding pagsunod sa mga sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat sa pamamagitan nun ay ipapakita natin yung pagmamahal natin sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung sa pamamagitan nito ay magiging karapat-dapat tayo o mamarapatin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na protektahan tayo sapagkat sa Kanya tayo ipinagkatiwala ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yung mga bilin ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kailangan natin mapangalagaan. Ayan, sa ating pamumuhay dito sa daigdig, kung anong bilin ni Propeta Muhammad sa pagkalalaki, sa pagkababae, maging asawa, maging anak, maging magulang, maging kapatid, maging kamag-anak, maging kapitbahay, isang negosyante, isang mamimili, ano pa mang lahat ng aspeto ng ating pamumuhay, mayroong bilin doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sundin natin, sikapin natin magawa, masunod ang lahat ng ito, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, para maging karapat-dapat tayo o marapatin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na protektahan tayo sapagkat sa Kanya tayo ipinagkatiwala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung dadating si Dajjal na wala siya, ang bawat isa ang magtatanggol sa kanyang sarili, at sa bawat Muslim ay ipinagkatiwala siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dakilang tagapaglikha, walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a dhalik, gayon pa man, fa inna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ng ating mahal na Propeta Muhammad, a'lamana kayfa nuhajjuhu, tinuruan tayo kung paano tayo makikipagtalo sa Kanya. Wa a'lamana bi awsafihi wa mizatihi, at ipinagbigay alam sa atin ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga katangian ni Dajjal at ang kanyang mga pambihirang kalagayan, o di kaya yung kanyang mizat. Ang ibig sabihin ng mizat ay yung mga bukod tangi na katangian na mayroon siya. Ayan. Hatta kaanna nushahiduhu ra'ya aynin, na para baga nating umabot sa punto na para baga natin para bagang nakikita na mismo ng ating mga paningin ang itsura, di kaya
ang larawan ni Dajjal sa pamamagitan ng mga paglalarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa kanya para matulungan tayo na may pagtanggol ang ating mga sarili laban sa kanya kung sakaling wal'iyadu billah ay maabutan natin ang kanyang paglitaw. Huwag naman sana, no? Kasi malaking fitna ito nakakaharapin ng mga tao, no? So yung mga simpleng pagsubok nga hindi natin kinakayang harapin, no? Paano pa kaya yung pagsubok na dumating si Dajjal, yun pa kaya ang kayanin nating harapin aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam? Kaya huwag nating hihilingin na maabutan natin yung kanyang paglitaw. Ayan. Wa bihadhihi al-awsaf, sa pamamagitan ng mga katangiang ito at mga bukod na pagkakakilanlan ni Dajjal, nastati an nuhajjahu, kaya nating ipagtanggol ang ating mga sarili laban sa kanya o kaya nating makipagtalo, no, sa kanya. Walihada naqul, dahil dito sabi ng ating buting sheikh ay sasabihin natin, inna fitnatad dajjal a'zamu fitnatin, katotohanan ang pagsubok sa pagdating ni Dajjal ang pinakamatinding pagsubok. Rasulullah alaihi salatu wassalam, ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, innakum tuftanuna fi quburikum, katotohanan kayo ay susubukin sa inyong mga libingan, mithl aw qariban min fitnati dajjal, na parang o di kaya ay malapit sa fitna, ayan, ni Dajjal. Ayan. Wa ma a'zamaha min fitnatin, walang kasing laki, napakalaki, napakatindi ng fitnang kakaharapin natin o di kaya ang fitnang ito na maabutan mo ang paglitaw o pagdating ni Dajjal. Lianna al-insana yatalaqqa fiha as-su'al alladhi la yumkinu al-jawabu alayh, sapagkat sa mga panahon na yon ay makakaharap ka sa mga katanungan na kung saan hindi mo masasagot. Ayan. Illa ala asasin matinin min al-aqidati wal amal salih, maliban sa matibay na pundasyon na mayroon tayo sa aqida at sa mga mabubuting gawa. So alam natin, ang hina ng ating aqida, ang hina ng ating pananampalataya, ang hina ng ating mabubuting gawa, ang hina, napakahina natin sa mga sa pagkakakilala kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagsunod sa kanyang mga ipinagutos, pag-iwas mula sa kanyang mga pinagbabawal. Mas marami yung hindi natin alam sa mga dapat gawin at sa hindi dapat gawin. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, mas marami yung hindi natin alam sa mga hindi dapat gawin, yung dapat iwasan at hindi dapat iwasan. Kaya naman sa pamamagitan nito masasabi natin napakahina natin sa kahit na saang anggulo tingnan ang ating pananampalataya. Kaya naman napakahirap na maabutan tayo ni Dajjal sa ganitong kalagayan na kung saan sinasabi dito ni Sheikh na kakaharapin ng mga tao sa mga panahon na yon ang mga katanungan na hindi nila masasagot. Ayan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, itong sinabi niya na sila ay susubukin fa'ammal fitna. Ayan. Qauluhu fa'ammal fitna. Yung sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na subalit ang fitna fa'innan nasa yuftanuna fi quburihim, katotohanan ang mga tao ay susubukin sila sa kanilang mga libingan. Ayan. Hada syuru'un fi bayani kayfiyati fitnatil mayyit fi qabr. Ito ay simula ng pagpapaliwanag ng kung papaano mangyayari o dadatal o kakaharapin ng mga tao ang unang mga namatay doon sa kanilang libingan, ang malaking pagsubok na ito, malaking fitna ito, na kung saan yun na po yung tatanungin sila doon sa kanilang mga libingan. Ayan. So, mayroong mahalagang usapin dito na dapat nating mapuna, na kung saan wa kalimatun nasi amma, ang salitang mga tao ito ay pangkalahatan. Kaya sinabi ng ating butihing Sheikh, wa zahiru kalamil muallif
na kulla ahadin hatta al-anbiya was-siddiqun wash-shuhada wal-murabitun wa ghayrul mukallafin min as-sighari wal-majanin yuftanuna fi quburihim. Ayan. So, dahil doon sa sinabi ni Sheikhul Islam na fa'amal fitna, subalit ang fitna o pagsubok, katotohanan ang mga tao susubukin sila sa kanilang mga libingan. Ito raw ay pangkalahatang salita na kung saan sumaklaw sa lahat ng tao. Ibig sabihin, ang sinabing ito, ang litaw sa sinabing ito ng ating mahal na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na ipinapaliwanag naman ng ating isa pang Sheikh, mahal na Sheikh na si Ibn Uthaymin, na kung saan sinasabi niya, ang salitang ito, ang pahayag na ito ni Ibn Taymiyyah ay sumasaklaw sa lahat ng tao, maging ang mga ambiya, mga propeta at sugo at ang mga siddiqon. Ang mga sumusunod sa propeta, sa level ng mga propeta, ang sumusunod sa kanila ay ang mga siddiqon, na kung saan kabilang doon ang siddiq sa umma ni propeta Muhammad ay si Abu Bakar as-Siddiq. Ayan. At yung mga syuhada, yung mga namatay sa pakikidigma sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yung mga murabiton, ito yung mga blocking forces ng mga mujahidon. Sila yung mga nag-aabang, sila yung nagbabantay sa mga kalagayan ng mga tao na mapasok sila ng mga kalaban. Ayan. So, sinasaklaw sila ng sinasabi dito ni Sheikhul Islam na lahat ng tao ay ang mga tao, katotohanan, sila ay susubukin sa kanilang libingan. Maging ang mga maging ang mga ghayru mukallafin, ang mga hindi inoobliga, tulad ng mga bata, no, na wala pa sa tamang gulang, wala pa sa bulug, ibig sabihin sa age of puberty, then yung mga majanin, yung mga yung may mga kapansanan sa isip, ayan, yuftanuna fi quburihim. Kung iintindihin natin ang sinabing ito ni Sheikhul Islam, ay parang lahat sila kasama, lahat ng tao kasama ang ating mga nabanggit ay kabilang sa tatanungin o di kaya ay kakaharap sa fitna doon sa ating libingan o doon sa kanilang mga libingan. Kaya naman sinabi niya, wa fi hadha tafsil, kailangan natin ng pagdetali patungkol dito. Dahil iba po ang kalagayan ng mga propeta. Dahil doon, kaya nga naman minsan, kailangan ipaliwanag ng ating mga scholar yung sinasabi ng kanilang kapwa scholar, kasi minsan gumagamit sila ng mga general term na kailangan mapaliwanag sa atin. Kasi kung tutusin ng tao, ang lahat ng tao kasama na din yung mga propeta at sugo, mga siddiqon, mga syuhada, mga murabitun. Kasi ito yung magkakaibang antas na mayroon sa mga tao, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, dapat malaman natin, mapaliwanag sa atin ng mga butihing scholar natin ang sinasabi ng kanilang kapwa scholar, dahil ito ay sumasaklaw sa pangkalahatang kalagayan, katulad na lamang nito. So, in short, inshallah, ipagpapatuloy natin yung ating pagpapaliwanag. So, ipapaliwanag natin kung ano ang detalye, inshallah, ng sinasabing ito ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Pero in short, ay hindi po kasama yung mga ambiya sa tatanungin sa kanilang mga libingan, hindi po kasama yung mga siddiqon, hindi rin kasama yung mga syuhada, hindi rin kasama yung mga murabitun, at hindi rin kasama yung mga sigar, yung mga bata, at yung mga majanin, yung mga may mga kapansanan sa pag-iisip, sapagkat hindi sila inobliga na sumunod sa anumang ipinag-utos ni Allah, at inobliga na umiwas mula sa mga pinagbabawal, dahil ang totoo niyan sa kanilang kalagayan ay wala silang nagagawang mabuti at wala din silang nagagawang kasalanan. Ayan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So inshallah, sa ating susunod na pagla-live ay ipapaliwanag natin ang kalagayan ng mga propeta, ang kalagayan ng mga syuhada, ang kalagayan ng
mga murabitun at yung mga taong may kapansanan sa kaisipan at yung mga bata, sila ba'y makakasama o bakit hindi sila makakasama sa mga lilitisin o di kaya ay tatanungin sa barzakh, no? Kapag namatay na ang tao doon sa kanyang libingan kapag nilibing na ito. So inshallah, abangan nyo po yung paliwanag doon ng ating mga scholar. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.